magandang bahay, magagarang sasakyan, at sariling kumpanya. Lahat daw ng ito nakamit sa tulong ng maswerteng kwintas na dinadasalan. At santong inaalayan daw ng suman? I wonder, paano kaya? Ako talaga naniniwala sa pamahiin na ako, naramdaman ko mismo sa akin. Medyo kasi sa akin to Parang kadikit na sa akin. Kasama ko na sa buhay to, sa business ko. 2003 nang sinimula ni George ang kanyang construction business. Nag-umpisa raw siya sa maliit na negosyo na siya lang mismo ang empleyado. At gaya ng ibang maliit na kumpanya, katakot-takot na malas daw ang inaabot niya. Ang napakahirap talaga sa negosyo, nung nag-i-start pa lang talaga. Dahil wala kang kliyente, wala lahat talaga. So lahat ng gasto sasaluhin. Pero ang di umano'y malas na ito, unti-unting naitaboy nang ang negosyante nagsimulang maniwala sa mga pamahiin na pampaswerte. Ang kwintas daw na ito, ibinigay kay George ng isang ermitanyo. Nakuha raw ang kahoy na ito sa ilalim ng lupa na pinaniniwala ang may kapangyarihan. Ang kahoy na ito hinulma sa mukha ng poong Nazareno. At ayon kay George, nang nawala raw ang isa sa mata nito, tila pati paningin niya ay nadamay dito. Parang nagkaroon ng problema sa mata. Itong kaliwa kong mata, parang ang tingin ko doble. After mga 2 months, salamat sa Diyos, bumalik yung mata ko. Ang pangako ko lang, malagay ulit siya ng mata. Naniniwala rin daw siya sa mga santong may hatid na swerte. Kaya naman, kanya rin itong inaalayan. Lagi kami nagdadasal at para dyan, magtuloy-tuloy yung business. Ayon sa kanyang ina, na nagturo sa kanya ng iba't ibang pamahiin, suman daw ang pinakamabisang ihain sa mga santo. Na kahit na anong suman, basta ito kasi maamoy ito para sa mga sa mga elemento at sa mga santo. Nararamdaman din namin na natutulungan nila kasi dahil pag nag-aalay kami, nararamdaman namin. Nagpaparamdam sila at pagkatapos noon, may mga koleksyon ng dumarating. At para tumabo pa ang pasok ng pera, nagdagdag pa si George ng iba pang pampaswerte. Ginawa ko kasing pinag-combine ko ng Pilipino. Sabi nila, pag pumasok ka sa bahay, dapat may bigas. Kaya pinagsasama ko ngayon ito sa Chinese at ito sa bigas para sa Pilipino. Para talagang mas maswerte. Meron din siya mga pampaswerteng barko. Ayun, isa pa, kasi sa pagta-travel kailangan. Para ang ibig sabihin naman yan, yung business mo magtuloy-tuloy. Ito, mga dragon, mahilig ako sa dragon. Ayan, golden dragon. Kasi yung dragon, very important na animal yan sa mga Chinese. So, yan ang nilalagay sa mga business. Pero ang mga biyayang tinatamasa ni George ngayon, hindi rin naman daw dala lang basta ng swerte. Produkto rin daw ito ng sipag at pagsusumikap ng negosyante. Kung dati siya lang ang tao sa negosyo, ngayon, mahigit 100 na ang kanyang empleyado. At kumikita ng halos milyon-milyon kada buwan. Paalala ni George, ang kanyang tagumpay, dala ng pinaghalong swerte at determinasyon sa buhay. Naniniwala ka nga, wala ka namang gagawin sa aktwal. No? Wala rin. Kaya ako naniniwala, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.